Para sa unang bugso ng ating balitaan, sa gitna ng kinakaharap na mga kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy, umaasa si Vice President Sara Duterte na agad itong mareresolba. Ipinahayag din niya ang pag-aalala sa kalagayan ng pastor, lalo na sa kanyang kalusugan habang nananatili ito sa loob ng kulungan. Si Hannah Jane Sancho sa report. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang hangarin na makita mabilis sa pag-usad at agalang pagresolba ng kaso ng kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ibinahagi rin ng Vice Presidente ang kanyang pag-alala sa kalagayan ng butihing pastor, partikular na sa posibilidad na ito ay muling magkasakit habang nasa loob ng kulungan. Ayon sa kanya, hindi na raw ito maaring dapuan pa ng pulmonya dahil sa dati nitong karamdaman. Kaya nagkaroon ako ng time noong panahon na yon bago umalis na bumisita, at ngayon ay kinakamusta ko siya na sana ay nasa mabuting kalusugan siya at hindi na siya mahawa sa sakit dahil pagkakaalam ko sinabi ng doktor hindi na siya pwedeng magkasakit ng pneumonia at sana ay maresolba na yung kaso niya sa lalong madaling panahon. Sa kanyang naging pahayag, ibinahagi ni VP Sara na bago siya lumipad patungong The Hague para sa isang opisyal na biyahe kamakailan, ay bumisita muna siya kay Pastor Apollo. Bago ako lumipad papuntang Hague, ay bumisita ako kay Pastor Apollo Quiboloy sa Pasig Jail, no? Para unang-una kamustahin siya. Pangalawa, pag-usapan yung resulta ng eleksyon at paano ginawa yung bilangan. At pangatlo, kung ano yung mensahe niya para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan si Pastor Apollo Quiboloy kasalukuyan nakadetene sa Pasig City Jail. Noong Enero ng taong ito, na-ospital siya at ginamot dahil sa community-acquired pneumonia. Ayon sa mga Duterte, ang mga kasong isinampa laban sa butihing pastor ay may bahid na politika at layong patahimikin ng kanyang paninindigan, lalo na't kilala itong malapit sa kanilang pamilya. Una na ngang humingi ng paumanhin si Vice President Sara Duterte noong kinubkob ang compound ng KOJC dahil nagkamali umano siya sa paghingi ng suporta para iboto at suportahan si Bongbong Marcos.